Siya si Nanay Christine. Siya daw ay dating guro at sa hindi malamang kadahilanan ay ganito na ang kanyang kalagayan ngayon. Base sa kanyang kwento, bata pa lamang daw siya ay nawali na siya sa kanyang pamilya. Ilang taon na daw itong nasa kalye at palipat-lipat ng lugar at ang nakakabahala pa ay ayaw niyang magpalit ng short. Siya ay may suot na plastic na nagsisilbing short nito at ayaw niya itong palitan. Ano kaya ang kwento sa likod ng buhay ni Nanay Christine? Hindi, nawala ko sa amin. Nabitbit ako dito. May dinaanan lang dito eh. Uwi sana eh. Hindi rin mauwi. Everyone address it is typing. Pinaranging a family. Oh, then that's straight today. They're doing like that. They said like Donald only. Because you've got jump. Ay, patay. No, patay. Dali-dali nating hinanap ang kanyang pamilya dito sa San Leonardo, Nueva Ecija. Carmen pala ang tunay niyang pangalan. Dati siyang nagtrabaho sa Japan, ngunit bakit nagkaganito ang kanyang kalagayan? Panoorin natin ang pagpapatuloy ng kwento. Hindi, nawala ko sa amin. Nabitbit ako dito. May dinaanan lang dito eh. Uwi sana eh. Hindi rin mauwi. Everyone address it is typing. Pinaranging a family. Oh, then that's straight today. They're doing like that. They said like Donald only. Nasa kalye po siya. Tatap talaga. Ayun. Baka sabihin. Ayun. Sino? Ayun po. Carmen? Gaano kasakit sa isang ina ang makita ang kanyang anak na palaboy-laboy na lang sa kalsada at wala na sa tamang katinuan? Gaano kabigat sa damdamin ng isang ina na ipagtabuyan ka dahil hindi ka na makilala ng sarili mong anak? Isang totoong kwento ng buhay na naman ang kukurot sa ating mga puso at naway mag-iwan ng aral na ating ingatan at pahalagahan ang buhay na bigay ng Diyos sa atin. Titingan mo ko anak eh. Sila pipilitan nila. Pati pangalan. Ito ang anak ko eh. Ayan o, address ko ha. Tsaka address ko, alam niyo. Kainin ka eh. Hindi o. Hindi. Hindi ako. Ay, tara. Ngayon daw ako. Nako. Sigalo ko naman na yan. At dito nga sa mga susunod na video na inyong mapapanood ay ang pag-uwi ni Nanay Carmen sa kanyang pamilya. At ito ang pagpapatuloy ng kwento na inyong matutunghayan kung paano unti-unti ay ibinalik ni Tekram si Nanay Carmen sa kanyang pamilya at paano binago ang buhay nito hanggang siya ay gumaling. Dito nga ay makikita natin na kahit papaano wala sa kanyang sarili si Nanay Carmen ay nararamdaman nito ang presensya ng kanyang pamilya na dati ay kanyang nakasama at naghanap sa kanya ng matagal na panahon. Welcome po. Kayo ng Panginoon Diyos. Si Nanay, welcome po. Kasi nakakatulong kayo sa amin. Si Nanay, ayun po, kausapin niyo po yung anak niyo. Higpit ng hawak ni Nanay. Bless ka sa nanay niyo. Babado ho. Ay, salamat. Bigyan ko kayo ng pangsuot. Pangsuot po, wag na lang. Naku. Sabihin ba kayo ng Belias? Oo, sabihin ba kayo ng puta? Naku, ay yung suot na ganyan. Oo nga, puro baro sa page, mahirap yun. Pagda, ay siyempre, sa ibang tao pag yan ang ano mo. Oo, ito na lang sa akin, mas maganda original. Hindi local. Original? Oo, original ganyan. Please. Nay, pina-injectionan ko siya tsaka binala ko na ng gamot. Ay, salamat. Yung pampakalma po. Kaya naman pala. Thank you so much. Kaya kalmado po siya niyan. Kaya pala anak. Kaya malaki. Ayun, tinawanan pala ng ano. Ay naku, ayoko niya, hindi ko kayo susud. Huwag na, ayoko na. Huwag ka naman ganyan. Hindi ko kayo susud yan. Suot mo to. Hindi, Para maging maayos. hindi. Ay, huwag mo silang salvage ha, tsaka ako ha. Opo, hindi po. Oo, mukha daw. Wag, huwag mo siya. Maglinis ka lang kahit naman. Nakikitira talaga ako sa kanila matagal na. Oo, kaya tita Carmen doon, sa Carmona. Oo, tsaka tita Adi. Oo, sabi siya, ayun, siya Tina nga, sa Bisaya. Oo. Ligo ka lang, bilis ka. Ayun, Tita bis. Dolores. Magdamit lang daw po kayo. Hindi na, huwag na. Naman. Sige na po. Huwag na Ayun, si nga. nanay kumuha din, oh. Mabuti sinabi niyo sa akin. Meron tarantado talang salbahe. Huwag na, ayoko. Ginagamit nila ni Charmin sa kung saan. Sige na, para Dahil ginera nga ang Pilipinas. Hindi ito sinagamit. Baka ako pagbintangan dahil ang magulang ko, iuwi na ako. Kaya lang naman ni Dolores yun. Oo, ayun naman si nanay. Pero hindi nyo alam kung kailan kayo pinanganak. 1970 kayo pinanganak eh. Nararamdaman ngayon na nandito na po siya. Masaya po na. Masaya po na.
Malungkot yan. Sa nangyari sa kanya. Estero. Ano po yung estero? Ay, still po, na L-O-B-E. At saka Y-O-U. L-O-B-E, Y-O-U. Ano po yung Lagi ako nanonood na sinihan. Ano po yung Nero? Ah, Nero. tulog po. Pamatulog na po kayo, Nero. Oh. Nagkala na po yung Shizuka na. Po, Shizuka na. ano ho yun? Shizuka na. Ay, Shizugani. Don't Ah. noisy. Don't noisy pala yun. Hindi ko alam yun, sorry. Sorry nga talaga, hindi ko alam. Tahimik Hindi na. pwedeng ihunta pala yun. Shizuka na, Nero. Sige, mananasay. Talagang, ayaw ko sa imas, ko sa madista. Then, mabuti naman po yung mga magmula nang nandito sa akin. Parang nakikita ko yung bumubuti naman din kasi nakakatuloy siya, nakakakain. Kung minsan gumagawa-gawa na rin siya sa gawain ba. Gaya po ng... Gaya ng katulad kahapon, nandito ako maghapon, nagdaba ako. Tinutulungan niya ako, sabi niya, ang dami-dami mong labahan, Mar, tulungan kita. Nagtimba siya, nagsasampay. Oo. Nagbibigis na rin siya sa kusina, nagbubugas ng pinggan. Ano daw, very young. Tagalog. Youngest, very youngest. Very youngest, very youngest. I love you, Carmen Sang. Talagang, very young ko talaga. Kain ng kain. Ay! At higit nga sa ng tulong at gamot, ang masasabi nating pinakanakatulong dito ay yung totoong pagmamahal, pag-unawa at pagtsatsaga ng mga taong nakapaligid kay Nanay Carmen, hindi lang si Tekram kung hindi ang pamilya nito na tumulong sa kanya upang patuloy na intindihin at arugain ang isang Nanay Carmen. Nanay Carmen, anong tuwa po sa Japan? Singer. Nasa ka? Sa Omse. Pero naging boyfriend ng hapon. Anong pangalan? Meron po ako nagsasawa doon. Ay, nag-aanak ka? Nasaan yung mga anak mo? Sa Japan. Ngayon nyo lang inamin yan. Lahat ng mga tanong namin, lahat ng mga tanong namin, dinideny niya na meron siyang asawa at mga anak. Anong masarap dito sa Japan, sa Pilipinas? Sa Japan. Tsaka doon malamig ano? Ulitin ko lang yung tanong mo. Yung may asawa, sa iyo, mami, Oo. dinidinay niya na may asawa siya sa ano. Okay. Mga pangalan? Yung mga anak? Ala ng mga anak mo na ni Carmen. Kasi ngayon nyo lang po sinabi yan eh. Ano po yung panganay? Ano pong pangalan? Bakit po? Hindi po, kasi gusto lang po namin makilala sila. Para makilala lang po namin. Sa ako rin po. Okay, Sakurin, yung pong panganay. Pangalan si Momo ka po. Ano po? Momo po. Momoko. God bless kuya. Okay, Momoko. Pangatlo po, ano pangalan? Yuri po. Yuri. Pangapat, Pangapat po, Aki po. Aki. Isip Panlima, Panglima, Taka po. Taka. Ay, Choco po. Toko. Taka pa po. Taka Kyoko. Yung panganin po. Ano po? Long po. Ang galing ah. Buti ngayon nyo lang kung ano. Taka po, Taka po. Sige kuya. Buti ngayon nyo lang kung sinabi sa amin. Hindi, sinasabi po ah. Sabi nyo, di ba kuya dito ngayon Hindi, lang? yung mga bayaw mo tsaka yung nanay mo nasasabi na may asawa anak ka rin. Oo. Yung asawa po nyo, pwede yung malaman ang pangalan? Taka, Kikuyata po. Kasi yung sinasabi mo. Okay, sige mamaya na lang. Mano natin. Sir DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko? Mr. DJ, para sa akin ito. Sana ay okay sa'yo. Hihintayin ko na patutugin mo. Thank you ulit sa iyo. At sana'y nakikinig siya. Naaalala kaya niya ang love song namin noon. Naniniwala ng panahon. Mr. DJ, Mr. DJ. Hello, Mr. DJ. Can I make a request? Ganda ng kanta. Sige, sa panan. Para kay Nanay Carmen sa ating lahat. Bakit pa tayo ay nagkakilala? Bakit pa
ganda mo ay nakita. Bakit ka pa napamahal sa akin? Kundi rin lang kita matatagili. Sa'yo pa nagising ang damdamin. Sa'yo pa puso ko'y naring sa'yo. Sa'yo ay tanding, di na kailangan. Sa'yo ay bigkasin, sa tuwing magkatama ang ating panig. Tama-tama makikita ang ating damdamin. At ayan na nga mga kaibigan, mga kababayan at mga katekram, nasaksihan natin ang kalagayan ni Nanay Carmen nang una pa lamang siyang matagpuan ni Tekram hanggang sa mabago na ang kanyang pamumuhay. At ito na nga ang kanyang before and after. Katunayan nga sa kamay ng isang taong may busilak na puso na may totoong pagmamahal at pangunawa at malasakit sa kanyang kapwa ay walang hindi mababago, at ito ang katunayan ng pagmamahal ni Tekram sa kanyang mga tinutulungan. Tekram at Daddy Frankie may isang puso, may isang hangarin, pangunawa at pagmamahal sa ating mga kababayan. Nasaksihan natin ang istorya ng buhay ni Nanay Carmen, at ngayon naman mga kaibigan, saksihan natin mga kabarangay ni Daddy Frankie at mga katekram family kung paano ding magmahal at tumulong ang isang Daddy Frankie sa ating kababayan. Saksihan natin ngayon sa bidyong inyong patuloy na mapapanood ang buhay naman ni Teacher Mary Jane, kung paano siya unang nakilala at ngayon ay unti-unti na nagiging okay ang kanyang kalagayan sa piling ng isang Daddy Frankie na may busilak din na puso at mapagmahal na kamay sa ating mga kababayan. At ngayon naman mga kaibigan, mga kababayan, ay saksihan natin ang kwento ng buhay ng isang lisensyadong guro na nawala sa sarili dahil sa pag-iwan sa kanya ng kanyang kasintahan. Ang dinanas niya sa kanyang buhay at ngayong kasalukuyan na unti-unti na siyang gumagaling sa kamay, pagmamahal at tulong ng isang Daddy Frankie. Tita, wala na, hindi na ikaw yan! Tita! Tita! May pupuntahan tayo dito na isang teacher, 29 years old pa lang, lisensyadong teacher. Kaya inalapit po mismo ng ating butihing Vice Mayor, si Vice Mayor Dang Mamaril. Isang kaplos mo lamang ay gagaling na ako. Kaya Lord, huwag mo po akong pababayaan sa laban ko na ito. Huwag kang mag-alala, sayang-sayo pa din ako. Mahal na mahal kita. At dito nga ay nakadaupang palad ni Daddy Frankie ang nanay ni Teacher Mary Jane at tinanong dito kung ano ba talaga ang mga pangyayari at nangyari kay Teacher Mary Jane, bakit siya nagkaganito. Dito nga ay kinuwento ng nanay ni Teacher Mary Jane na dahil nga daw sa isang lalaki na naging kasintahan nito ay nawala sa sarili ang kanyang anak. At nung panahon nga na yon ay Teacher Mary Jane na nagtatrabaho sa Manila at 4 na buwan pa lamang itong nanunungkulan, ngunit nawala nga ito sa sarili, kaya mahirap man ang kanilang buhay ay wala ng ibang naghahanap buhay ngayon kundi ang kanyang asawa na naglilinis lamang ng sirang ventilador para sila ay makaraos sa araw-araw na pamumuhay. Ayon dito si Teacher Mary Jane lamang ang kanilang inaasahan, ngunit ang mas nakakalungkot nga ay dalaga pa ang kanyang anak at walang pamilya. Kaya nga napakalaking tulong kung ito ay magiging maayos muli ang kaisipan at may pagpapatuloy nito ang kanyang buhay at ang kanyang pangarap. Tara at patuloy nga nating alamin ang kwento ng kanyang buhay. Yung trabaho ni Mary Jane dati? Nanggaling po ako sa call center. Galing ka call center? Opo, at nag-substitute teacher po. Substitute teacher? Opo. Ano ba nangyari sa'yo? Ba't nagkaganyan ka? Dahil po sa... Siguro po napagod din po ako sa trabaho. Kasi pagpupuyat po kasi pag sa call center. Nagpupuyat ka sa call center? Opo. Panggabi po ang trabaho. Panggabi? Opo. So ilang oras ang trabaho mo sa gabi? 8 oras po. 8 hours. Opo. So after 8 hours, di ba dapat matulog ka sa araw? Para Opo. Kasi hindi po ako nakakatulog sa araw. Gaano ka ba katagal sa call center? Matagal po, halos 3 taon po. 3 taon? Opo. Di ba dapat nung naramdaman mong mahirap ang magpupuyat, dapat nag-switch ka sa other job? Opo, kaso wala po kasi ako mahanap. Kaya tinuloy ko na lang po yung trabaho ko na yun para po makapadala po ako ng pera. Kanino ka nagpapadala? Kay nanay po.
Oo nga, nakausap ko ang nanay mo, nangihinayang sila sa'yo kasi sabi nila, teacher ka daw. Opo. Halos umiyak yung nanay mo sa nangyari sa'yo. Opo. Ako po kasi ang breadwinner dito. Ay, so, Diyos ko po, ano, oo, nasabi ng nanay mo, ikaw sana yung inaasahan ng nanay at tatay mo, natutulong sa kanila kasi 71 years old na yung tatay mo, tsaka yung nanay mo matanda na. Matanda na po si tatay. Paano ngayon yan? Hindi ka na mga pagtrabaho. Paano yung nanay at tatay mo? Yun nga po, kawawa po sila pag wala ako. Hmm. Okay. Pero alam mo naman yung nangyayari. Medyo po, Ano ba talaga nararamdaman mo? nahihilo po ako. Nahihilo ka parati? Tapos parang meron pong malagkit sa ulo ko. Parang hindi ko po ma-describe. Hindi mo ma-describe yung Opo. nangyayari sa'yo. Opo. Dapat nilalabanan mo yung ano, yung depression na yan, no? Opo. Nagpipray ka ba? Opo, nagpipray po ako kada gabi. Anong pangalan mo? Mary Jane po. Okay, Ate Mary Jane, ako si Daddy Frankie. Opo. Kaya kami pumunta rito dahil sinabi ni Vice Mayor na meron tayong kapatid, which is ikaw yun na nangailangan ng tulong. Opo. Gusto ka sana namin tulungan, pero sana tulungan mo rin yung sarili mo, no? Opo. Ano ba yung gusto mo o anong pangarap mo bilang anak? Anong pangarap mo sa iyong nanay at tatay? Gusto ko pong makapagturo para matulungan ko po sila nanay at tatay. Gusto mo makapagturo? Opo. Tapos gusto ko rin po mapagamot nanay ko. Kasi may sakit din po siya. Okay. Opo. So dapat kailangan magpagaling ka para makapagturo ka, no? Opo. Gusto ko rin po na may masayang pamilya. Gusto mong may masayang pamilya. Opo. Yung malaya, walang sakit, masaya, ganun po. Naalala mo ba, Mary Jane, kung ilang taon ka na? Opo. Anong birthday mo? May 28, 1995 po. Alam mo, Mary Jane, ang bata mo pa. Ay, Bata ka pa. bata pa po ako. Opo, marami pang pwedeng mangyari. Opo. Maaaring sinusubukan ka lang ni Lord. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa, ha? Opo. Mary Jane, pwedeng di ba teacher ikaw? Opo. Talino, no? Opo. Galing. Pwede bang mag-pray ka ngayon? Gustong marinig ni Daddy Frankie kung paano tumawag sa ating Panginoon si Ate Mary Jane. Okay lang, sige, pakinggan namin kung paano mag-pray si Ate Mary Jane. Dear Lord, maraming salamat po sa araw na ito na binigay mo para sa amin, mga nilalang mo. Lord, kung ano man po itong sakit na dumadapo sa akin, alisin mo po ito, Panginoon, upang magkaroon ako ng malakas at napayapang katawan. Alam ko, Lord, na ikaw lang ang sagot sa bawat kasalanan, bawat haplos. Alam ko, Lord, na ang haplos mo, isang haplos mo lamang ay gagaling na ako. Kaya, Lord, wag mo po akong pababayaan sa laban ko na ito at iadya mo po ako sa lahat ng masama na lumalapit sa akin ngayon, Panginoon. Panginoon, habang ako'y mahina, ikaw ang magpapalakas sa akin. Huwag mo po akong pababayaan. In Jesus' name, Amen. Amen. Very good. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa, Mary Jane. Mag-iisip ang Team Daddy Frankie kung paano kami makakatulong sa'yo. Pero tama yung narinig ko sa'yo at tama yung panalangin mo. Walang ibang makakatulong sa'yo kundi si God. Kaya lagi kang tumawag sa Kanya at siya'y gagawa ng paraan. Gagawa siya ng mga taong makakatulong sa'yo. Magpapadala siya ng mga tao or instrumento para matulungan ka. Opo. Okay? Ayan, kumusta na si ma'am? Very good. Apir mo na, ma'am. Kilala mo na ako. Yan si Daddy Frankie. Upuan. Good morning, class! Good morning, teacher. At sinong absent ngayong araw? Si Bandam po ang absent, ma'am. Ay, wala si Bandam. Yes po. Ay, any news kung kamusta si Bandam? Sorry? Any news po? News about Bandam. Nasobrahan po ng kain, kaya nahirapan siyang maglakad papunta sa school. Ay, yun naman pala, sabihin niyo magpagaling siya. Yes, ma'am. Dahil request ni ma'am. Yung Tocino. You love it? Yes, Wow. I love it. And longganisa. Hello! Nagabala pa kayo. No. It's okay. Alam mo kasi, ma'am, nung nagpunta kami dito, nalaman namin yung kwento ng buhay mo yung nangyari sa'yo. Salamat po. Yeah. So, maraming na-touch ng mga kababayan natin. Alam mo naman, ma'am, na... Viral po ako. Ay, napanood mo. Napanood po namin ng pamangkin. Ano yung feeling mo, ma'am, nung napanood mo na nag-viral ka? Masaya naman po kasi marami nakapanood ng story ko. Yes, maraming nagmamahal sa'yo. Gaya ng sinabi ko, syempre, napaka-importante rin sa aming mga magulang yung teacher. Kaya bumalik kami rito para ibigay itong mga request mo. Salamat po. So, ibigay muna natin kay tatay to, kaya kay nanay. Nalagay po nila sa freezer. Opo. So, siguro, ma'am, no? Mag-iisip tayo kung ano. Pero nakikita ko naman na, kasi gusto kong makita mamaya kay nanay, kung okay lang, yung mga gamot, kung ano yung gamot na tinitake mo. Ay, opo. Mamaya na lang, okay lang.
Naiinom mo naman. Very good. Opo. Consistent po yun. Consistent. Very good. Wala dapat laktaw para tuloy-tuloy. Para tuluyan ka ng gumaling. So, dapat lagi ka nagsuot. Can I touch your hair? Yun. Diba? Nakita ko rin yung picture mo. Yung una, ang ganda-ganda mo dun, ma'am. Kaya nga po, edited lang po yun. Ay, hindi. Ikaw yung maganda eh. Diba? Nayusan po kasi kami ng Inayusan ka noon. O kaya ngayon, syempre, hindi ka nakakapag-ayos kaya ganyan. Pero pag sinuklayan na yan, aayusin na, babalik na yung ganda. Tapos makakain ka ng tamang oras. Makatulog ng maayos. Kumusta naman tulog mo kagabi? kagabi. Ayos naman po, diretsyo. Diretso naman. Opo. Buti naman, tinanggal na ni nanay yung kadena mo. Tinanggal na po nila. Nakawala siguro sila sa akin. Ayain sana si teacher, punta kami sa parlor para bumalik yung ganda ni ma'am. Ibalik na lang sa pagkatapos. Hindi, kukunin nila ako. So sa ngayon yan pa lang yan, pero sinasabi ko marami pa pong nagpadala. Salamat po sa lahat ng taong nakalista po dito. May God bless you all. Ang nakikita ko sa report mga kababayan, umabot na po ng 61,280. So, ganun kabilis, ganun kalaki yung tulong kay Teacher Mary Jane. Life has begun from this moment. You are the one. Yun, so mga kababayan, nakakatuwa kasi mula nung nakilala natin si Teacher up to now ay ang laking pagbabago sa tulong ng Panginoon. At syempre, pasalamatan ko rin yung mga taong naging tulay, naging daan para nakilala natin si Teacher at sa mga tao rin na sumusuporta na ngayon pa lang tumutulong, sumusuporta sa amin ni Teacher para mabawi ang lahat. At syempre, bago tayo magtuloy-tuloy mga kababayan, shoutout ko muna ang Vice Mayor ng Malasiki, Pangasinan. Maraming salamat. Let's go, tara! Okay? Nay, alis po muna kami. Okay, kain kayo ng prutas dyan, ha? Huwag po kayo mag-alala, babalik kami agad pagkatapos. Nandito ma'am, hintayin lang natin si Sir. Di mo alam kung saan kakapit kuning may tinig na maririnig. Sir, gusto ko maging maayos yung hair niya. Pero sabi ni ma'am, tame lang kasi gusto niya mapahaba. Kasi mas maganda siya na mahaba. Pero siyempre, nagpukulot-kulot. So, paano maganda? At the same time, pati yung kuko niya. Opo. Oo. Para manumbalik yung ganda ni ma'am. Nandyan sa'yo ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie, hanggang sumalot ng mga luwang di mo na kayang itago. Si Daddy Frankie, kasama mo tutulong, kaagapay mo. May mga sugat na di nakikita, mga bakas at langit hapong nagaan. Ngunit may Diyos, may liwanag na darating. Kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-ibisa, may karamay ka. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie, hanggang sumalo ng mga luwang di mo na kayang itago. Mapagmahal sa may sakit, matatanda man o pasti, hatid ay pag-ibig, walang kapalit. Umangon ka, kapatid. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Charan! Hello po sa inyong lahat. So, yan nga mga kaibigan, mga kababayan. Tingnan nyo naman ang before and after. Ayan, isang araw lamang yan at nagbihis lang siya ng kulay brown na yon. Pero tingnan nyo naman ang naging resulta agad. Pinagupitan pa lamang siya, pina-straight ang buhok, pero ganyan na agad yung kanyang improvement na nakikita natin mga kaibigan, mga kababayan. Kaya naman, wala tayong masabi kundi salamat at tulad ni Tekram at ni Daddy Frankie na may mga mapagmahal at busilak na puso sa ating kapwa, ay talaga namang walang imposible para mabago nila ang buhay nito. Tara at panoodin pa nga natin ang mga susunod pang mangyayari sa before and after ng buhay ng mga tinutulungan nilang nawala sa sarili at muntik na mawala ng pag-asa sa buhay at pangarap. Tapos? Ayan, tapos na po. Huwag kayong magulat mga kababayan, mga kabarangay. Huwag kayong magtaka. Kala nyo si Regine Velasquez ha? Ako lang to. Si Teacher lang to. Naligo lang isang beses.
Much more, pag sunod na mga araw, mapaliguan pa ng sunod-sunod, di ba? Lamang lang siya ng 10 paligo, Daddy Frankie. Ulitin natin yung paligo para mapantayan natin. Parang hindi natin yung napapantayan, Daddy Frankie. Ayan, Mas maganda ako doon, Charing. Di ba mga kababayan, anong pagkakaiba nung una naming na-meet or una natin nakilala si ma'am and then sa ngayon, no? Opo, malaki po ang changes. Malaki ang changes. Right now, ma'am, how's your feeling now? Gumaan po ang aking pakiramdam, ang aking feeling, pati ganun din po ang aking ulo. Na feeling refresh po ngayon, araw. Thanks to God. no? Yes, thanks to God dahil sumapit na naman ang araw upang ako'y mapaganda. Charing. Ang sarap na pakiramdam. Opo, prinsipalan po ang datingan ng aking outcome for today. Galing. Sana tuloy-tuloy natin na ganito lagi. Opo. Huwag natin iisipin yung mga problema sa buhay. Opo. Huwag Yes, tayo, Daddy Frankie. huwag tayo magpa-stress. Dahil yung buhay natin sadyang ganito lang, ikot-ikot lang. Ikot. Piliin natin na maging masaya parati. Opo. Minsan nasa baba, minsan nasa taas. Yes, tama. Pero Diyos palagi ang ating iisipin para hindi tayo malubog sa anumang problema. Yan. Siyempre, shoutout natin lahat ng mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Maraming salamat sa walang sawa ninyong suporta. Dahil po sa suporta nyo kay Daddy Frankie, ito isa na namang kapatid natulungan natin at tutulungan pa natin hanggat maging maayos, hanggang manumbalik yung dating siya, hanggang sa mga pagturo na siya ulit. Okay? Hanggang pa napakaganda. No? Salamat po. Okay. Pinalinisan din natin siya ng kuko, kamay, and then, ayan, ayos na. Kung kanina mga kababayan medyo nagpupulot-pulot, pero ngayon okay na. Okay, next. Siyempre kasi anong oras na? 12:30 na. Alam ko nagugutom na si Pagan. Sinabi ko sa'yo, ma'am, para sa itong araw na to. Salamat. Sayang. Araw na to mga kababayan, pupunta po tayo sa bahay pagamutan. Kung tumatagal, gumaganda si mama. Of course. Balik-alik doon. Ingat kayo ha, hindi po po. Yan. Dito na lang po kayo na lang. Dito ka din. Yan. Okay. Anong oras ka nagising, teacher? Alam ko 6. Umaga. Parang anak-anakan siya. Dahil ito yung number ko. Good vibes lang po. Yun ang pinakamaganda. Maging okay na, gumaling ka na. Ano ang una mong naiisip na gagawin para sa pamilya mo, para sa sarili mo? Gawin po, mag-apply po sa trabaho. Very good. Magbigay ka nga ng bagay. Hayop o tao na nag-uumpisa sa letrang C. Pusa. Pusa? Hindi. Pusa? Anong English ng pusa? Cat. 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 Very good. Galing nga. JR. Lagyan ng star yan si JR. Yes, Opo. Wala tayong panglagay. Star. G? Oh. G o J? J. Tama naman. G. Pero ano kaya? J. J. Mahaba. J. J. Correct. Bakit buhay pa po ako? Good morning, ma'am. Good morning, kuya. Bakit? Tsaka, anong gato yan? Papa, issues pa, hindi pera. Papa, issues pa, hindi pera. Oh, very good. Okay na. Ayan. Para siyempre mga kababayan, mga kabarangay, gusto ko na itong ibigay nakaraan, pero inaayos namin dahil kagustuhan namin na mapasalamatan lahat. Pero alam ko hindi lahat nakalista rito. Pero isa lang masasabi ko. Kasi yung mga nagpapadala through Gcash na 200, 100, isa hindi na sila nagme-message. Diba? Pero ang masasabi ko lang, maipapangako ko lang, basta lahat po ng pinapadala ninyo is ibibigay natin sa ating mga beneficiary. No? So, babasahin ko lang yung mga nagpadala. Magmula rito kay, and then itong mga kasunod na hindi pa natin nabigay. From Teresita Di Luna, mayroon siyang binigay na 1,000. Sabi niya para kay Teacher Mary Jane. Kay Chris Vlog, 3,000. Pero itong Chris Vlog 3,000 guys, pinambayad na natin doon sa makeover ni ma'am. Kay Ilsa Kidit, 2,000. Ayan. And then kay Michelle Japina, nagbigay siya ng 5,000 pesos. So mga kababayan, bagamat maliit lang po itong nailista namin, pero ang hawak nating pera sa ngayon is 55,000. Ayun mga kababayan. So mga kababayan, mga kabarangay, ganito po karami, ganito kalaki yung pagmamahal ninyo kay teacher. Ngayon pa lang, ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Gaya ng lagi kong sinasabi, hindi po ito magagawa ng isang Daddy Frankie kung hindi sa suporta ninyo. At higit sa lahat, ako'y magpapasalamat kay God
dahil ginawa po niya ako instrumento para makatulong sa pamilyang ito. Alam ko maraming umiyak, maraming naawa sa sitwasyon pinaglalabanan, pinagdadaanan ni teacher. Pero sa pamamagitan ninyo, loobin sana ng Panginoon na manumbalik ang dating teacher Mary Jane. At sa pamamagitan ng pagmamahal, pagtulong ninyo, makakapagsimula ulit ang pamilyang ito, lalong-lalo na si teacher Mary Jane, makapagsimula siya sa kanyang pinangarap na maging teacher. Makapagsimula siya ulit na magturo para sa ganun, matulungan niya ang kanyang nanay at tatay. Which is yun naman talaga ang laging sinasabi ni teacher na narinig ko na rin galing mismo sa kanya na gusto niyang suklian yung pagod hirap na ginawa ng kanyang nanay tatay nung siya pa ay nag-aaral pa. Bagamat siya ay sinusubok ng panahon ngayon, pero kita natin na hindi siya sumusuko. Kaya naman ako'y nagpapasalamat sa lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoon na nakilala natin. At syempre, pasalamat din ako sa mga taong naging tulay para makilala natin ang pamilyang ito, si Vice Mayor. Kaya maraming salamat, Vice, sa pag-reach out, pag-message mo sa Team Daddy Frankie para makilala. At syempre, sa mga kababayan natin, OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Lahat po ng mga nagpadala ng pera para kay Teacher Mary Jane, hindi ko man kayo mabanggit lahat-lahat, ay sigat na lang po ang bahala. No? Okay, bilangin natin, ma'am. Oops. Paano to bilangin? Marami. Unahin ko muna yung 5,000, ma'am, galing kay, kay Michelle Japina. 1, 2, 3, 4, 5. 5,000, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Dalin, dito ka, tulungan mo ko. Alam ko, mas magaling ka maggaling. Bilangin mo, ilan na yan? O, diyan ka. At ayan nga mga kaibigan, mga kababayan, kung paano natin nakikita kung gaano kaganda dito si Teacher Mary Jane noong nasa katinuan pa siya ng pag-iisip. Ngunit ngayon na natagpuan siya ni Daddy Frankie, ay unti-unti na rin naman na ibabalik sa dati ang kanyang itsura at higit sa lahat ang pinaka-importante, bumalik ang kanyang tamang pag-iisip at makabalik din siya sa buhay niya dati at magamit niya ang kanyang profession nang sa gayon ay matupad niya ang kanyang mga pangarap na makatulong sa kanyang mga mahal sa buhay. At sa tulong nga ng ating Panginoon Diyos na gumawa ng paraan, gumamit ng kasangkapan tulad ni Daddy Frankie at ng ating mga kababayan na nakapanood kay Teacher Mary Jane na naawa sa kanyang kalagayan ay hindi nga maglalaon at matutupad na ni Teacher Mary Jane muli ang kanyang pangarap na makapagturo at makabalik sa kanyang normal na pamumuhay. At umaasa din tayo mga kababayan na sa dami ang naantig na puso at nagmamahal kay Teacher Mary Jane ay marami pa ang magpapaabot ng tulong. Kaya naman Teacher Mary Jane, laban lang sa buhay, huwag kang mag-alala dahil nasa tabi mo lang ang Team Daddy Frankie. So ayun po mga kababayan, mga kaibigan, mga ka-Tekram family, mga kabarangay ni Daddy Frankie. Kung nagustuhan niyo po ang ganitong klaseng video, pakilagay naman po sa comment section down below na more video like this. Ayan. And I will do my best to create video like this para nang sa gayon ay mas matulungan po natin mai-promote ang mga mabubuting gawa ng ating mga sinusuportahang mga charity vloggers tulad ni Daddy Frankie at ni Tekram. Ayan ang inyong pong lingkod, Michelle Japina. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin channel, please do so and please like and share this video. Thank you so much everyone and God bless you all.